Christ and the love that never ends. Tinatawagan ko po ang lahat po ng mga anak po ni Tito Hill. Kung pwede po tayo umupo dito sa harapan. Lahat po ng mga anak ni Tito Hill. Kahit dito na lang po sa second row. At yung apat pong anak ni Tito Hill, kung maaari po ay dito po tayo sa harapan. Amen. Amen. Sabi sa Matthew 5 verse, blessed are those who mourn, for they will be comforted. Tinatawagan ko po si Mami Stella para po sa ating opening prayer. Tayo pinanalangin. Amalangin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Tunay nga pong napakabuti mo po sa buhay ng bawat isa sa amin. Dahil kami nagkakasama-sama sa lugar na ito, Panginoon. Hindi dahil po sa anumang bagay, kundi dahil po sa ito ay hindi oras, Panginoon, na makakasama namin ang aking kapatid, Panginoon. Tunay nga po, Panginoon, na sa bawat isa sa amin, Panginoon, ay lahat doon yung minsan ay sa ganitong sitwasyon lamang nakikita, nagkakasama-sama, Panginoon. Pero tunay nga, Panginoon, na ang kabutihan at kadakilaan mo lagi ang nangunguna sa buhay po ng bawat isa sa amin. Lord, sa oras na ito, Panginoon, sa pagkakataon ito, Panginoon, bigyan mo po ang bawat isa sa amin ng wisdom, knowledge, and understanding, Panginoon, sa pakikinig namin, Panginoon, ng iyong salita. Tunay nga, Panginoon, tanging iyong mga salita lamang ang aming pinanghahawakan, ang aming gabay, Panginoon, sa buhay namin, Panginoon. Habang tinatahak namin, Panginoon, ang mundong ito, nakasama ka namin. Lord, salamat. Salamat sa iyo sa kabutihan at kadakilaan mo. Ang lahat ng ito ay samot dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God po ang papuri sa Panginoon. Amen. Inaanyayahan ko po ang lahat tayo po ay tumayo para po sa ating panimulang pag-awit, pag-aawitan, para po sa ating minamahal na si Tito Hill. Maging yung mga nasa labas po, alam po ninyo yung awitin, pwede po kayong sumabay. Sabay-sabay tayo magpuri sa Panginoon pagkatunay na napakabuti ng Diyos. Naniniwala po ba kayong mabuti ang Panginoon? Amen. Sa gitna ng kapighatian, sa gitna ng sakit na nararamdaman ng bawat isa sa atin, alam nyo, sobrang blessed pa rin ang bawat isa, lalong-lalo na ng pamilya ni Tito Hill. Kasi despite ng lahat ng nangyari, despite na nandiyan si Tito Hill, kayo po ay hindi pinabayaan ng Panginoon. Provide ng Lord ang lahat ng pangangailangan, financially, physically, good health, lahat ng aspeto provide pa rin ng Panginoon dahil sa oras ng mga panahon ganito, ang Lord palaging nandyan para mag-comfort sa atin. So sa mga oras na ito, maaring malungkot, masakit, maging ako man, nawalan din po ako ng mama, kaya alam ko yung pakiramdam, masakit. Pero, ang pinaka-pinahahawakan ko at ang pahahawakan nating lahat, kahit wala na si Tito Hill, ang Diyos hindi niya tayo iiwan. Ang Diyos hindi niya tayo pababayaan. Kahit anong mangyari, hindi niya tayo iiwan. Kaya ngayong gabing ito, sa huling pagkakataon, bago tayo tuluyang mamaalam bukas sa Kanya, sabay-sabay nating papurihan ang Panginoon pagkatunay na napakabuti. As we pray ang last tribute to Tito Hill, at muli po tayo magpuri at umawit sa ating Panginoon.
believe. So with all my heart, so with all my heart, I worship, and unto you I sing. For you alone deserve all glory. For you alone deserve all praise. Father, we worship and adore you. Father, we long to see your face. For you alone deserve all glory. For you alone deserve all praise. Father, we love you, and we worship you this day. For you alone deserve all glory. For you alone deserve all praise. Father, we worship and adore you. Father, we long to see your face. For you alone deserve all glory. For you alone deserve all praise. Father, we love you, and we worship you this day. Father, we love you. Father, we love you, and we worship you this day. Just remain standing and we'll read the Word of God this evening. Praise God. Praise God. Hallelujah. From the book of Luke, chapter 16, there's one story here. Sabi nga dito, may isang mayamang nagdaramit ng mamahalin at saganang-sagana sa pagkain araw-araw, at may isa namang pulubing nagngangalang Lazaro, tagtag ng sugat na nakalupasay sa may pintuan ng mayaman, upang mamulot kahit mumong nauhulog mula sa pag ng mayaman. At dooy nilalapitan siya ng aso, dinidilaan ang kanyang mga sugat. Namatay ang pulubi at dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham. Namatay rin ang mayaman at inilibing. Sa gitna ng kanyang pagdurusa sa Hades, tumingala ang mayaman at kanyang natanaw sa malayo si Abraham, kapiling si Lazaro, at sumigaw siya, Amang Abraham, mahabag po kayo sa akin. Utusan ninyo si Lazaro na isausaw sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at palamigin ang aking dila, sapagkat naghihirap ako sa apoy na ito. Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, Anak, alalahanin mong nagpasasa ka sa buhay sa ibabaw ng lupa, at si Lazaro'y nagtiis ng kahirapan, ngunit ngayon inaaliw siya rito, samantalang ikaw na may nagdurusa. Higit sa lahat, inilagay sa pagitan natin ang isang malaking bangin upang ang mga narini ay hindi makapariyan
at ang mga nariyan ay hindi makaparinig. At sinabi ng mayaman, kung gayon po, Amang Abraham, ipinamamanhik ko sa inyong papuntahin si Lazaro sa bahay ng aking ama, sapagkat ako'y may 5 kapatid na lalaki. Paparoonin nga ninyo siya upang babalaan sila at nang hindi sila humantong sa dakong ito ng pagdurusa. Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham na sa kanila ang mga sinulat ni Moises at ng mga propeta. Pakinggan nila ang mga iyon, hindi po sapat ang mga iyon. Tugon niya, ngunit kung pumunta sa kanila ang isang patay na muling nabuhay, tatalikdan nila ang kanilang mga kasalanan. Sinabi sa kanya ni Abraham, kung ayaw nilang pakinggan ang sinulat ni Moises at ng mga propeta, hindi rin nila paniniwalaan kahit ang isang patay na muling nabuhay. Kayo po'y manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Ikaw higit o Diyos ang may-ari, Ama, ang nakakaalam mo Diyos kung hanggang saan ang bawat buhay ng mga tao sa mundo ito, Ama. Ikaw ang may hawak, Lord God, ng lahat ng bagay. Ikaw ang may kontrol, Panginoon, ng lahat ng bagay, Ama. Lord, salamat sa iyong salita na aming nabasa sa gabi ito. Hanayaan mo, Panginoon, ang iyong salita, Lord God, ay marinig ng iyong mga tao, Panginoon, ng iyong mga anak, Ama, upang kanilang makita, O Diyos, at malaman, Panginoon, na ang pagkamatay, O Diyos, ay simula pa lamang ng buhay, Lord God, na walang hanggan, Panginoon. Yes, Lord God, ang buhay namin dito, Lord God, sa mundo ito ay napakaikli, Panginoon. Napakaikli, Lord God, hindi namin hawak, Panginoon. Pero ang pangalawang buhay, Panginoon, Lord God, ayun po yung buhay, Panginoon, na walang hanggan, Lord God. At may dalawang patutunguhan, Diyos. Ang tao, Panginoon, Lord God. And Lord, we pray, Lord God, na sa gabing ito sa pamamagitan ng iyong salita, O Diyos, ay magkaroon, Panginoon, ng kaalaman ng mga tao, Panginoon, Lord God, ng iyong mga anak. At ang lahat na nakakarinig, Panginoon, ng iyong salita, Panginoon, Lord God, ay kanilang ma-realize, Panginoon, Lord God, na ang buhay sa pangalawang, Panginoon, Lord God, ay napakahalaga, O Diyos. Lord, samahan mo kami. Hayaan mo ang iyong banal na Espiritu Santo, Panginoon, Lord God, ang siyang magturo, Panginoon, sa bawat isa sa amin, Lord God. This is our prayer, Father, Lord God. And we ask everything in the name of your Son, Jesus Christ. Everybody say, Amen and Amen. Praise God. Makakaupo po tayo. Praise the Lord. Amen. Almost pang-apat na gabi na po natin na naririto. Pag-ila kasi. Medyo, na. Magsalang malinig po tayo sa labas. Praise the Lord. Hallelujah. You know, sa ganitong pagkakataon, ginagamit pa rin ng Panginoon ang ganitong uri ng event upang ipahayag ang salita ng Diyos. At higit sa lahat, mga kapatid, no, napakahalaga. Sabi nga ng MC natin kanina, no, nagpapasalamat tayo dahil ganun pa man ang nangyari kay Tito Will, pero magiging daan pa rin siya upang maraming tao ang makarinig ng kanyang salita. Amen? And I know, Tito Will ay, katulad ng binasa po natin kanina, he is also in the bosom of Abraham. Sa paradise, kung po'y naniniwala yan. Because last night, actually Sunday night, supposed to be nandoon po kami, pupunta dapat kami doon sa hospital, but magkaroon po kami ng medyo pinitik lang naman kami, konti ng sasakyan. Binangga po yung sasakyan na ginagamit namin. But then tinawagan ko si Mami Stella, sabi niya, basta hindi natin makakausap si Tito Will kasi yun kasi nasa ICU. Sabi ko, ganun din, pag pumunta tayo doon, hindi natin siya auto. Of course, sabi ko, uwi na lang tayo. Then na lang natin, of course, we need to pray. So pinag-pray po natin, but of course, ang kalooban pa rin ng Diyos ang magaganap. Amen. Gustuhin man natin, of course, wala naman sino siguro itong tatanungin natin yung gusto natin na ma-extend ang buhay ni Tito Will. Of course, lahat siguro tayo, lalo na yung mga anak niya, mga kamag-anak. Of course, gusto natin na ma-extend ang buhay ni Tito Will. Amen? Pero, kapag sinabi ng Diyos na hanggang diyan na lang talaga ang buhay mo, hanggang diyan na lang talaga.
Amen? Wala na po tayo magagawa. Minsan, kung maalala niyo po, may kwento po sa Biblia na nung sinabihan po siya ng isang propeta, sabi niya, maganda ka na at ikay kukunin na ng Panginoon. Tapos sabi niya doon, nung nalaman niya yun na siya'y kukunin na ng Panginoon, bumalik siya sa kanyang kwarto at doon siya, lumuhod siya sa Panginoon. Sabi niya, Lord, sabi niya, hindi mo ba naaalala yung mga ginawa ko para sa iyo? Gawin ako kung paano maglingkod sa iyo. Ganun, yun yung ano niya sa Panginoon. Baka pwede ko naman kahit paano extend mo yung buhay ko. Alam niyo po, ang Diyos ay mahabagin. Kaya ginawa ng Panginoon, ang Diyos, in-extend niya yung buhay ng tao ngayon. Ngunit, nung in-extend niya yung buhay niya, kung babasahin ko natin ang Biblia, doon pa siya nagkasala sa Diyos. Amen? Minsan tayo, alam ng Diyos, mga kapatid, kung ano yung nakakabuti sa atin. Even though masakit, pero kailangan natin, binasa natin nung unang gabi, sabi nga natin, there's a time of everything. May panahon ng pag-iyak at may panahon ng pagtawa. May panahon ng pagsilang at may panahon ng kamatayan. Amen? May mga panahon ng lahat ng bagay. And next, second night, diniscuss din po natin na ang tao ay tinalaga. In the book of Hebrew, sabi niya doon, Hebrew chapter 9, verse 27, sabi niya doon, ang tao ay naitakda na mamatay ng isang beses. At pagkatapos ng kamatayan, ay mayroong tinatawag na paghuhukom. At ito hindi po pananapot. Minsan sabi nila, yung mga pastor, yung mga pari, pag nangangaral, parang minsan nananamot. No! Galing po sa Biblia, hindi po nanggagaling sa amin, kundi galing po sa salita ng Panginoon. Na isang tao po, sinabi nga nito nung binasa natin kanina, di ba? Pinapabalik niya si Lazaro. Ito may kwento ng mayaman at mahirap. Na yung kwento na ito, mga kapatid, ay nagpapakita lang, kapatid, na hindi porket mayaman ka, hindi porket may kaya ka sa buhay, ay immediately langit ka kagad, ligtas ka kagad. No! Hindi, walang kinalaman po ang status ng buhay po natin sa mundong ito pagdating po sa pangalawang buhay. Wala. Mapamayaman ka man o mapamahirap ka man, or kahit ikaw pa ang pinakamayaman sa mundong ito, walang kinalaman yon doon pagdating mo sa itaas sa pangalawang buhay, pagdating sa judgment. Hindi pwede sa langit yung tinatawag ng padrino. Sino po nakakalam ng mga padrino? Yung kapag may problema ka, for example, nagkaroon ka ng problema, tatawagan mo yung padrino mo para makatulong sa'yo. No, sa langit po, walang padrino. Wala nang mga magulang. Kahit ang magulang, mga kapatid, ay hindi kaya kang tulungan pagdating mo sa harapan ng Diyos. Sinabi ng Biblia, isa-isa po tayong haharap sa Diyos. Isa-isa po tayong mananagot. Yung buhay na mayroon tayo, mga kapatid, ito po hindi po natin pagmamayari. Pinahiram lang po sa atin ito ng Diyos. Now, the word na pinahiram, kapatid, ibig sabihin, pagharap po sa Panginoon, tatanungin ka ng Diyos, anong ginawa mo sa buhay na ipinahiram ko sa iyo? Anong ginawa mo? Ito ba inilagaan mo ng magiging or pinabayaan mo? Yun po yung katanungan, no? Now, tatanda po natin, dito sa kwento na binasa po natin, nagpapatunay lang, kapatid, na may langit at may impyerno. Kasi yung mayaman nung namatay po, nung si Lazaro ay namatay, sinabi ng Biblia, siya po'y kinuha ng anghel at idinala po sa tinatawag na paraiso, which is tantamount po sa heaven na nandoon sa piling ni Abraham. Now, yung mayaman naman, sinabi ng Biblia, nandoon po siya sa tinatawag na Hades o lugar ng pagdurusa. Okay? Nasa lugar daw po siya ng pagdurusa na, now, sa pag-aaral po ng Biblia, yung Hades po ay tinatawag na temporary hell. Kasi sinabi ng Biblia, no, pagdating ng judgment, after the judgment will happen, ang Hades po ay kukunin at itatapon po sa impyerno. Yan po ang tinutukoy ng Biblia. Okay? Sinabi ng Biblia, mga kapatid, base sa kwento na binasa po natin ngayon, may langit at may impyerno.
Amen po ba? Sino po dito naniniwala na may langit? At kapag ka may langit, may impyerno din po. Amen? May impyerno. Now, ang tanong mga kapatid, ito yung isa sa pinakamalaking tanong sa tao na minsan hindi alam ang kasagutan. Na marami na nakakarinig sa bilang pag tinanong ka, pag ikaw ba ay namatay, saan ka pupunta? Try mong itanong sa sarili mo, kapatid. Pag ako ba'y humantong sa tulad ng... Kasi sinabi ng Biblia, lahat ng tao ay mamamatay. No exception po. Hindi po nabibili ang buhay. Ang doktor hindi niya kayang extend ang buhay mo, no? Pag sinabi ni Lord na hanggang dyan ka na lang, kahit anong galing ng doktor, mga kapatid, sasabihin ko sa iyo, hanggang dyan ka na lang talaga. Wala nang extension. Unless kapag ka pinahintulan ng Diyos. Amen? Kaya sinabi, ang katanungan, pag tayo po ba'y dumating sa punto ng ganito katulad kay Tito Will, alam mo ba, kapatid, wala nang paligoy-ligoy pa. Alam mo ba kung saan ka pupunta? Alam mo ba kung saan ka tutungo? Sinabi ng Biblia sa book ng Mateo, Matthew chapter 25 verse 30, sinabi ng Biblia, ang mga kambing ay ilalagay sa kaliwa at ang mga karnero ay ilalagay sa kanan. At lahat ng mga nasa kanan, sinabi ng Biblia, ay dadalhin sa langit at yun lamang yung makakapasok sa kaharian ng Diyos. At yung mga kambing ay yun yung itatapon sa impyerno. Ibig sabihin, kung ang tao, kapag ka namatay, may tinatawag na judgment, ibig sabihin, yung pag-uukom na yun, kapatid, meron dapat kang gawing pagsusulit sa harapan ng Panginoon na dapat mong kailangan sagutin. Na kapag dating sa Panginoon, pagkaharap mo sa listahan tanungin ka, mismo dapat ikaw alam mo kung sa langit ka ba o sa impyerno ka mapupunta. Wala na pong ibang pwedeng puntahan, mga kapatid. Biblically speaking po, langit lang po at impyerno ang pwedeng puntahan ng tao. Magprangkahan na po tayong magprangkahan. Wala pong tinatawag na yung tinatawag na place of purification na magdarasal mo para ibig na mapunta sa impyerno dahil pinagdasal mo. No! Ang Biblia, sinabi ko makikita, pag-aaralan po natin ang Biblia, hindi ang buhay ng tao dapat magdasal sa patay na. Hindi niyo po ba alam na ang mga patay na nagdadasal sa buhay? Kita niyo yung mayaman. Ano sinabi ng mayaman? Ang mga Abraham, baka pwede mong pababain si Lazaro. Bakit? Anong dahilan? Bakit na kailangan pababain? Kasi may mga kapatid pa ako doon. Baka pwede mong papuntahin sa tahanan ng aming ama at may 5 pa akong mga kapatid. Nang sa ganon, hindi sila makarating dito sa kinaroroonan ko. Yun ang panalangin ng mayaman. Kaya nga, hindi po ang buhay na nanalangin sa mga patay, ang patay po na nanalangin sa mga buhay. Pero sabi ni Abraham, hindi na pwede. Andito na po ang sinulat ng mga propeta, ang sinulat ni Moises. Now, kung hindi po natin pakikinggan ang sinulat ni Moises, ang sinulat ng mga propeta, then, sabi ng Biblia, kahit may isang buhay, may isang patay na bumaba sa mundong ito, hindi rin siya paniniwala. That is the reality. Hindi po yan based sa opinion po namin. Based po yan sa Biblia na pinag-aaralan po natin. Kahit anong relihiyon, iisa lang po ang pinag-aaralan natin kundi ang salita ng Diyos. Amen? Iisa lamang po na ang katanungan. Almost 3 nights po natin pinag-aaralan na kailangan natin siguraduhin, mga kapatid, na alam mo kung saan ka tutungo. Sa langit ba o sa impyerno? Siguraduhin mo, kapatid, na kapag ka tinanong ka, kapag ka ikaw ba'y kinuha na ng Diyos at dumating ka na sa hangganan ng buhay mo, saan ka ba pupunta? Sa langit at impyerno. Na kung hindi mo alam, ibibigay ko po sa inyo ang kasagutan. Amen? Ibibigay ko po sa inyo ang kasagutan dahil totoo po, ang pangalawang buhay, kapatid, ito yung tinatawag na eternal life. Either you will live eternally sa heaven na masaya ka, maligaya ka, kapiling mo ang Diyos,
or either you will live eternally doon sa dagatang apoy na magdurusa ka, maghihirap ka, na wala ng katapusan. Hindi katulad yan, kapatid, na sa mundong ito, pag naghirap ka sa mundong ito, siguro mga 60 years, 70 years, or pwede kang magtrabaho para medyo makaraos ka sa hirap. No, hindi po ganon. Pagdating sa pangalawang buhay, kapag ka nasa impyerno ka, habang buhay ka ng impyerno. There is no second chance. Kaya siguraduhin mo, kapatid, habang nandito ka pa sa mundong ito, make sure na kapag harap mo ang Diyos, langit ang punta mo. You know, isa sa mga pangarap ni Mami Luz, kung kilala natin si Mami Luz, at ito si Mami Luz din ang dahilan kung bakit nagkaroon po ng iglesia ng simbahan dito sa kay Pombo, sa CFMI. Siya rin po, kasi ang pangarap, sabi ni Mami Luz, isa sa mga dalangin niya na, ang kanyang buong pamilya. Could you imagine? Ang desire ni Mami ay yung kanyang buong pamilya ay makakilala sa Diyos at makita nila kung gaano kahalaga ang magkaroon ng relasyon sa Diyos. Now, hindi po namin ini-introduce dito ang religion. Isa-set aside po natin anumang religion po natin, no. Hindi po, maging ang religion po namin, hindi kayo kayang iligtas. Walang sinabi sa Biblia na kapag ka pumunta ka sa religion nito, maliligtas ka, no. There's no religion na pwede kang sa langit. Ang pwede lang makapagdala sa'yo sa langit, kapatid, ay yung magkaroon ka ng relasyon sa Diyos. Kahit anong religion na mayroon ka, kung wala ka namang relasyon sa Diyos, hindi ka makakarating sa langit. Amen? Sinabi niya sa Ephesians chapter 2, verse 8 to 9. Basahin ko po sa inyo ang Ephesians. Praise the Lord. Sabi niya dito, dahil sa kagandahang loob ng Diyos, ay naligtas kayo sa pamamagitan ng inyong pananalig kay Kristo, at ang kaligtasan ito'y kaloob ng Diyos, hindi mula sa inyo. Na malino na sinabi ng Biblia, no, na ang kaligtasan daw po ay dahil po sa grasya ng Diyos, sa habag ng Diyos. At sa pamamagitan na sinabi niya, dahil sa habag ng Diyos at sa pamamagitan na, ibig sabihin, hindi porket ando doon ang grasya ng Panginoon, ang habag ng Diyos, ibig sabihin, ligtas ka na, no. Ang sinabi niya dito, mga kapatid, sabi niya, sa pamamagitan ng iyong pananalig, ibig sabihin, yung kaligtasan na bigay ng Diyos. Yes, salvation is a gift, it is a grace of God, but you need to have faith. Kailangan mo munang manampalataya. Parang ganito po yan. Andiyan dyan yung regalo, tapos may regalo nakahanda sa iyo dyan, then, hindi mo pwedeng kunin yung regalo. Now, ano ang requirements ng regalo na yun para makuha mo? Para makuha mo yung regalo na bigay ng Diyos kapag sabi niya dito, so kung makita ninyo na sabi niya, hindi ito dahil pamagitan ng ating pananampalataya. The first time sabi niya, hindi ito dahil sa inyong mga gawa, kaya walang dapat ipagmalaki ninong yung tinatawag na katanungan na saan pa tayo tutungo after natin kunin ng Panginoon. Now, ito na po. Binibigay ko na po yung kasagutan sa inyo sa gabi nito. Now, nasa sa inyo na po yun. It is your decision. Ito po yung decision na ninyo. Hindi po namin pwedeng ipilit sa inyo na kailangan nyo gawin. Kundi, sarili nyo desisyon, kapatid, kung tatanggapin nyo ba o gusto nyo ba magkaroon ng relasyon sa Diyos. Sa sinabi ng Biblia, ang sino mang manampalataya sa akin ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Sabi niya roon, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him shall not perish but have eternal life. So, kung gusto po natin ng buhay na walang hanggan, ang kapiling ng Diyos, kapatid, kailangan po natin tanggapin si Jesucristo sa buhay po natin. He is the only way.
Si Jesus lamang po, mga kapatid, ang tanging daan. Si Jesus lamang po, kapatid, ang tanging susi. Si Jesus lamang, kapatid, ang tanging kaparaanan para po tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. Now, bago po tayo magtatapos na, I just want to read you this one. Acts chapter 4, verse 12. Praise the Lord. Sabi niya dito, kay Jesu Kristo lamang matatagpuan ang kaligtasan. Now, hindi niya po sinabi dito na ang pagsapi sa anumang relihiyon, doon niyo matatagpuan ang kaligtasan. No. May binanggit po ang Biblia ng pangalan. Punto. Tinukoy ng Biblia, sinabi niya dito, kay Jesu Kristo lamang matatagpuan ang kaligtasan sapagkat sa silong ng langit ang kanyang pangalan lamang. Now, sinabi niya dito, ang kanyang pangalan lamang, ibig sabihin, siya lamang talaga. Wala nang iba. Okay? Ang ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao. Mga kapatid, mga kaibigan, nais ko muling paalap sa inyo, walang ibang kaparaanan para po tayo maligtas at magkaroon po ng buhay sa pangalawang buhay na eternal life na yung maginhawa, masaya. Sabi nga nila, mahirap ka na nga sa mundong ito, parating pa sa langit, maghihirap ka pa. Parating sa pangalawang buhay, maghihirap ka pa. Kawawa naman. Diba? Kung ikaw ay mahirap sa mundong ito, okay lang yan, basta siguraduhin mo na sa pangalawang buhay, langit ka. At kung ikaw naman ay mayaman at may kaya ka sa mundong ito, of course, siguraduhin mo pa rin na sa pangalawang buhay ay masaya at maligaya ka pa rin. Mahirap, kapatid. Sabi ko nga sa inyo kanina, wala na pong second chance. Hindi po ito katulad ng board exam na kapag ka bumagsak ka, pwede ka pang mag-retake. Wala na po. Hindi ka na pwede bumalik sa mundong ito. Kapag sinabi ng Lord, sa impyerno ka, hindi mo na pwede sabihin kay Lord, baka pwede another chance, balik ulit ako sa mundo para baguhin ang buhay ko, no? Wala na pong second chance. Amen? Wala na second chance. Kaya nga, ang dalangin po natin sa bawat isa, of course, kung sinabi ng tao rito na wala pang relasyon sa Diyos, minsan kilala lang natin ang Diyos. Of course, pag tinanong tayo dito, kilala mo ba Diyos? Lahat tayo alam natin na may Diyos. Tama po ba? Kahit bata, tanungin mo, alam mo bang may Diyos? Sasagot niya, oo. Kilala mo ba ang Diyos? Sasagot niya, oo. Pero tanungin mo, may relasyon ba kayo ng Diyos? Magkaiba, lagi ko po sinasabi ito sa church, sabi ko nga, magkaiba ang kilala mo sa mayroon kang relasyon. Tama po ba? Kilala mo si Mayor? Ang tanong, may relasyon ka ba kay Mayor? Di ba? Pwede ka bang agad lumapit kay Mayor dire-diretso? No. Kasi bakit? Kilala mo siya bilang Mayor? Of course. Kasi famous yung pangalan niya, kaya mo siya kilala. At Mayor mo siya, kaya mo siya kilala. Ang tanong doon, may relasyon ka ba sa kanya? Anytime ka, pagka pupunta ka ba sa tahanan ni Mayor, pwede ka bang pumasok dire-diretso sa tahanan niya? Of course, no. Kung wala kang relasyon kay Mayor, hindi mo pwedeng gawin yun. Baka nga hindi ka basta-basta makalapit kay Mayor kapag ka gugustuhin mo, di ba? Bakit? Kasi kilala mo lang siya pero wala kang relasyon. Minsan ganun po tayo. Kilala natin ang Diyos, pero wala naman tayong relasyon sa Diyos. Kaya minsan nakakalimutan natin, hindi tayo makalapit sa Panginoon. Hindi tayo makadulog sa Kanya. Hindi ka makatawag sa Kanya. Hindi ka makabulong sa Kanya. Bakit? Walang tinatawag na relasyon. Pero kung magkakaroon pa kapatid ng relasyon sa Diyos, sasabihin ko sa anytime, sinabi ng Biblia, ang sino man ang tumawag sa Kanya, ay tutugunin niya. Sinabi in the book of John, chapter 1, verse 12, sinabi niya, ang sino mang tumanggap sa akin, ang sino mang manampalataya kay Jesu Kristo, ay mag-ibibigyan ng pagkakataon. This one,
bibigyan ng pagkakataon ng Diyos na maging anak niya. Now, the word anak, it is a relationship. Pag sinabi mong anak, ibig sabihin, ama mo, magulang mo. May magulang ka. Na kung pagka sinabi sa'yo ni Mayor na, ikaw, inaampun kita, hindi ka ginagawa kitang maging anak ko. It is a privilege. Amen? So, dahil sa ginawa kang anak ni Mayor, anytime pwede ka nang pupunta sa bahay ng anak kanya. Anytime pwede ka lumapit sa kanya, maghihisa ka sa kanya, kung ano mang gusto mo. Bakit? Ginawa kanyang anak. Hindi same po sa Panginoon. Kung ikaw may relasyon sa Diyos, sabi ko sa kapatid, anytime. Now, anong kaparaan ng kapatid? Mabilis lamang po. Una, sinabi ng Biblia, kilalanin mo ang Diyos at magkaroon tayo ng pananampalataya. Pangalawa, humingi po tayo ng kapatawaran. Amen? Una, kilalanin mo ng Diyos at magkaroon ka ng pananampalataya sa Kanya. Pangalawa, humingi ka ng kapatawaran. Tanggapin mo na ikaw yung makasalanan. Amen? At ang pangatlo, kapatid, tanggapin mo si Yesu Cristo bilang tagapagligtas mo. And after that, sinabi ng Biblia, pagkatapos mong tanggapin si Yesu Cristo bilang tagapagligtas mo, mamuhay ka na naayon sa kalooban ng Panginoon. Yun yung panahon na kung saan gagawa ka ng mabuti, gagawa ka ng mga bagay na ikalulugod ng Diyos. Halikuran mo na ang mga bagay na hindi gusto ng Diyos sa buhay mo. Yun naman po ang kaparaan na napakadali. Napakadali. Ngayon po tayo lahat, mga kapatid. Praise the Lord. Hallelujah. Lord is the living God. Now, just close your eyes. Kung may naman dito na hindi pa niya alam ang kasagutan doon sa katanungan na saan ka ba tutungo sa panahon na ikaw ay kukunin ng Panginoon? This is your moment. Ito po'y pagkakataon na binigay ng Diyos sa iyo. No, kapatid, hindi ito aksidente na narinig mo lamang ang mensahe ng Diyos mo. Ito'y way ng Lord para malaman mo ang katotohanan. Makita mo. Masumpungan mo, kapatid, ang katotohanan na nais ibigay sa iyo ng Panginoon. Na huwag mong sayangin, kapatid, yung regalo na ibibigay sa iyo ng Diyos. Now just close your eyes. And then sabihin mo sa Panginoon, Lord, here I am, Lord God. Narito po ako ngayon. Sabihin mo sa Panginoon, Lord, narito ako. Hindi ko alam kung saan ako tutungo, Diyos. Hindi ko alam kung sa langit ba o sa impyerno. Pero dahil sa narinig ko ang iyong salita, O Diyos, pinaalam mo sa akin ang katotohanan, Panginoon, na ikaw lamang, O Diyos, ang tanging daan. Nang sa ganoon, ako'y makapunta sa langit, O Diyos. Makapiling kita. Ikaw lamang, sinabi ng Biblia, ikaw lamang at wala nang iba. Now, kapatid, simulan mo. Sabihin mo sa Panginoon, Panginoon, humihingi ako sa iyo ng kapatawaran sa lahat ng ating pagkakasala. Now, just close your eyes, everybody. Just close your eyes. Humihingi ako sa iyo ng kapatawaran sa lahat ng ating pagkakasala. Patawarin mo ako. At sa mga oras na to, Diyos, tinatanggap kita sa aking buhay bilang aking tagapagligtas. At mula sa araw na to, hayaan mo na aking buhay ay maging kalugod-lugod sa iyong harapan. Ikaw, Panginoon, ang siyang magkontrol, maghari sa buhay ko. Tulungan mo ako sa lahat ng panahon na nangangailangan ako nito. Kapatid, sinabi ng Biblia, once na tinanggap mo ang Diyos bilang tagapagligtas mo, ang pangako ng Diyos, kapatid, He will never leave you nor forsake you.
Kahit nasa panahon ka ng ganitong sitwasyon na sa kalungkutan, sinabi ng Biblia, sasamahan kita. Ikikare kita. If you know the story of footprints, sabi nung Lord, bakit nung may problema na ako, nung nagkaroon ako ng problema, bakit 2 footprints na lang ang nakikita ko? Dati 4. Yung akin at yung sayo. Pero bakit nung panahon na nagkaroon ako ng problema, bakit 2 na lang ang nakikita ko? Yun ang sabi niya sa Panginoon. Akala ko ba, Lord, hindi mo ako iiwan? Pero bakit 2 na lang ang nakikita kong footprints nung nagkaroon ako ng problema? Alam mo sagot ng Lord? Anak, yung 2 footprints na nakita mo ay hindi sa iyo, kundi sa akin yun. Kasi nung panahon na may problema ka, binuhat kita. Inalagaan kita, binuhat, kinumfort kita. Kasi alam ko, malungkot ka. Alam ko may pinagdadaanan ka. Kaya binuhat kita, anak. Tinakap kita, binuhat kita. Kaya yung 2 footprints na nakikita mo, anak, hindi sa iyo yun, akin yun. Kapatid, hindi tayo mababayaan ng Diyos at hindi tayo iiwan ng Panginoon. Basta matutulang tayo magtiwala sa Kanya. Kaya ba, sa mga anak ni Tito Will, always remember this. Kailanman hindi kayo iiwan ng Diyos. Simulat nung maliliit pa kayo, lagi sa inyo sinasabi ni Mami Luz, kailangan nyo maglingkod sa Diyos. Na huwag nyo hayaan na mawala sa inyo yun. Yung itinatanim ni Mami Luz sa inyo, yung tinatanim ni Tito Will, alam ko si Daddy Dino, isa siya sa pinaka-active na mangaral na salita ng Panginoon, ginamit ng Diyos. Huwag nyo sayangin. Huwag nyo sayangin yung mga pinunla, yung mga tao nagmahal sa inyo. Always remember, mahal kayo ng Diyos. Hanggat may buhay po tayo, binibigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos na ituwid ang mga bagay, punan ng mga pagkukulang natin. Hindi pa huli ang lahat. Hindi pa huli ang lahat. Ang Diyos naghihintay lamang. Sabi ng Panginoon, andito lamang ako. Lumapit ka lang sa akin. Come unto me. Lapit ka lang sa Diyos. Sasabihin ko sa iyo, yayakapin ka ng Panginoon. Hindi nyo pag-uusapan kung ano yung pagkukulang ninyo. Hindi nyo pag-uusapan kung ano yung kasalanan mo sa Panginoon. No. Pag lumapit ka sa Diyos, kapag sasabihin ko sa iyo, yayakapin ka lang ng Diyos at ipapadama niya sa iyo, mahal na mahal ka pa rin niya. Kahit ano pa yung nakaraan, ano pa ang nagawa mo, mahal ka pa rin ng Diyos. And I know, Tito Will, na ngayon ay masaya-masaya. Masaya si Tito Will. Alam po, kapiling niya ang Diyos. Sinatilan ko si Mami Stella. Sabi ko, Mami, before ba si Tito Will na nalagutan ng hininga, nakapag-pray ba kayo? Ang sabi ni Mami Stella, siya nga yung nag-request ng mga lalaki. Hindi pa nga maintindihan ni Mami Stella. Kasi sinesenyas na lang gawin Tito Will. Dito ba kung nalilito daw, pero nung sinabi na ni Mami Stella sa kanya, gusto mo bang mag-pray? Grabe na lang yung tamo daw, yung Tito Will sa kanya. That's the moment na nag-pray po sila sa Panginoon. And I know, wala naman siguro tao na malalagutan na ng hininga na magbibiro pa sa panalangin niya, no? Wala nang tao, ano? Imposible naman, no? Alam mo na nasa sitwasyon ka na tapos ang prayer mo hindi pa totoo. That's why I know Tito Will is in the heaven, is the paradise. Kapiling na po siya ng Diyos. Huwag natin kayaan. Kung gusto natin makita muli, ito po yun eh. Kung gusto nyo makita muli ang ating yung mga anak, ang inyong ama, yung mga kaibigan, yung mga tito, yung Tito Will, kung gusto natin makita, siguraduhin natin din, lalapit din tayo. Bakit? Kasi hindi nyo makikita si Tito Will kung impyerno ang bagsak. Kaya kung gusto nyo makita muli
Tito Will, I know, then make sure kung saan yun, heaven din tayo. Paradise. Doon tayo. Ano doon yung mga taong mahal po natin sa buhay na naghihintay po sa atin. Sila, buti sila, tapos na. Tapos na yun. Sabi nga ni Apostol Pablo, sabi niya, ang kamatayan ay isang tagumpay sa mga taong mananampalataya. Then, Tito Will, nagtagumpay na si Tito Will. Tayo, nandito pa tayo sa mundong ito. Marami pa tayong pagsubok. Maraming temptation pa tayong dadaanan. Marami pang trials. Dadanasin pa natin ang hirap sa mundong ito. Hindi pa tapos ang laban natin. Kasi ko, isa sa mga panalangin ni Tito Will, ay maging matatag tayo sa panahon na may problema tayo. Kaya kakapit tayo sa Diyos. Yung mananatilig ka sa pananampalataya na mayroon ka, magtitiwala ka kahit ano man ang mangyari sa buhay mo, ano mang sitwasyon mo, ano mang kalungkutan na mayroon ka, ano doon yung pananampalataya mo sa Diyos. Just trust the Lord with all your heart. Kapatid, hindi mo kaya ang mabuhay sa mundong ito nang wala ang Diyos sa buhay mo. You need God. You need God. Ang tunay na katagumpayan, kapatid, ay may Kristo ka sa buhay. Sabi ng Biblia, aanhin mo ang buong kayamanan, maangkin mo man ang kayamanan sa mundong ito. Mapasayo man ang buong kayamanan sa mundong ito. Kung wala ka namang Kristo sa buhay, ikaw pa rin ang pinakasawing palad na tao. Pero kahit wala kang kayamanan sa mundong ito, kahit mahirap ka sa mundong ito, pero may Kristo ka sa buhay, may Diyos ka sa buhay, kapatid, sasabihin ko sa iyo, pagdating mo sa langit, isa ka sa pinaka pinalulugdan ng Diyos. Sabi ng Biblia, libo-libong mga anghel ang magagala dahil may Kristo ka sa buhay. Let's sing a song. Makinig po tayo ng isang awitin bago po tayo tumako sa panalangin. And I know, meron pa tayong event na gagawin po mamaya para makapagsalita yung mga anak, kapatid, tituhin sa awitin po. Tuloy po natin awitin ang ating ibig sa akin. Pagkakataon
the book of John, chapter 16, sabi niya dito, sinabi ko to sa inyo upang kayo'y magkaroon ng kapayapaan sa pagkikipag-isa sa akin. Mayroon kayong kapaghatian dito sa sanlibutan. Ngunit lakasan ninyo ang inyong loob na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Tayo po'y manalangin lalo sa mga anak po ni Tito Will. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, Diyos namin noon, ngayon at magpakailanman. You are the King of Kings and the Lord of Lords. You are the author of everything. Ikaw ang may-ari ng aming buhay. Ikaw ang may kontrol, O Diyos, ng aming buhay. Ikaw ang nakakaalam, O Diyos, ng nilalaman ng aming puso at isipan. Sa mga pagkakataon ito, Diyos, sa mga oras na ito, Ama, alam ko, Diyos, marami, Panginoon, ang nalulungkot, O Diyos, higit sa lahat, ang mga naiwang anak, O Diyos, ni Tito Will, Ama. Sakit sa puso, kalungkutan. Alam namin na napakahirap, O Diyos, ang iwanan o maiwanan, O Diyos, ang taong minamahal, Ama. Hindi mo kayang ipaliwanag yung sakit at kirot na nararamdaman. Ama, dalangin ko, O Diyos, sa mga anak ni Tito Will, maging sa mga kapatid, O Diyos, ni Tito Will, at sa lahat, O Diyos, ng kaibigan, kapag-anak ni Tito Will, Ama, na nakaramdam ng kalungkutan. Lord, i-comfort mo sila, Panginoon. Hayaan mo ng iyong banal na Espiritu Santo, Lord God. Ayakapin sila, O Diyos. Padama mo sa kanila, Panginoon, ang iyong pag-ibig, O Diyos. Hayaan mo na magkaroon ng kapayapaan sa puso nila, O Diyos. Alisin mo, Diyos, ang kirot, sakit, Ama, na nararamdaman po nila. Palitan mo, O Diyos, ng kaligayahan, kasiyahan, kapayapaan, O Diyos. Hayaan mo, Panginoon, na makita nila, O Diyos, yung kapayapaan na binigay mo sa bawat isa sa kanila. Yes, Lord, masakit. Pero salamat, O Diyos, andiyan ka. Andiyan ka upang kami yakapin, ipadama sa amin na kailanman hindi mo kami iniwan. You know, mahirap sa buhay ng mga anak ni Tito Will, Lord, na masakit ang mawala ng isang ama. Pero ang dalangin ko, O Diyos, sa kanila, gawin mo silang maging matatag, maging matibay, O Diyos, na sa ngayon wala ng kanilang ama, magpapatuloy pa rin sila, Ama, sa kanilang buhay. Yes, sa tuwing maalala nila, Panginoon, ang kanilang ama, nandito ng kalungkutan, pero alam ko, Panginoon, nandito din ang kasayahan ng Diyos sa puso nila, Ama. Samahan mo sila sa panibagong yugto ng kanilang buhay na wala ang kanilang ama, O Diyos. Lead mo sila, gabayan mo sila muli, Panginoon. At sa ganun lugar, yung nais mo sa buhay nila, ang kanilang magampanan, O Diyos. Saan sila dako pumunta, Ama? Patuloy mo silang samahan. Hindi lahat ng kapatid, Panginoon, ni Tito Will, lahat ng kamag-anak, kaibigan, O Diyos, lahat na nakakilala kay Tito Will, yakapin mo rin, O Diyos. Comfort mo din, Panginoon. Hayaan mo sa gabi ito, Ama. Ito yung huling gabi na amin po masisilayan si Tito Will. Nalala namin, Panginoon, nasa piling mo siya, O Diyos. Pero, Lord, kailangan ka po namin sa mga oras na ito, Ama. Habang kami magpapatuloy sa aming gawain, O Diyos, aming mapapakinggan ang bawat salita, mga alaala ng mga taong nagmamahal kay Tito Will, O Diyos. Huli namin maririnig, Ama, kung gaano naging mabuting ama si Tito Will, paano naging mabuting kaibigan, naging mabuting kapatid, naging mabuting kamag-anak si Tito Will, Lord God. Hinihiling ko, Ama, sa gabi ito, habang kami magpapatuloy sa aming gawain, Panginoon, Lord God, patuloy mo kami samahan. Patuloy mo kami, Panginoon, sukuban, Panginoon, Lord God, ang dakilang pag-ibig, Ama,
sa gabing ito. Ito po ang aming dalangin ng Diyos sa nakilang pangalan ng iyong anak na si Yesu Cristo na aming tagapagligtas. Amen. Makakapulo po tayo lahat at ibigay ko po sa ating MC para po sa ating tuloy-tuloy na gawain. Bigyan nga muli natin ng malakas na palakpak ang ating Panginoon. Amen. Salamat, Pastor, at higit sa lahat sa ating Panginoon, sa lahat ng reminder niya sa gabing ito. Reminder, mga paalala ng Lord sa bawat isa sa atin about death, about grief, sorrow, about pain, but most especially about salvation. Salamat sa Panginoon sa lahat ng reminder. Nawa ang buhay, the life, and the death of Tito Hill may a reminder, hindi lang sa mga bisita, most especially sa buong pamilya ni Tito Hill, maging reminder ito na kahit wala na siya dito sa lupa, ang pagmamahal ng Panginoon magpapatuloy. Magpapatuloy ng magpapatuloy. So sa oras na ito, dala mo tayo sa part ng service na kung saan maririnig natin yung mga personal na story, yung mga memories ng mga taong pinakamalalapit kay Tito Hill. Yung mga isi-share nilang personal stories, memories, yung naging relationship nila kay Tito Hill, impact ni Tito Hill sa buhay nila, maging ng kanilang mga farewell message para sa kanya. So, I think uumpisahan natin lahat sa mga anak ni Tito Hill at uunahin na natin sa kanyang pinaka-panganay na anak, si Brother Serge. Hello po, good evening po. Ako po si Serge na pangalan po ang Tihil. Una-una po, gusto po pasalamat sa inyo na sa mga nakapunta po dito, sa mga nakakilala po ay dati, sa mga tita po namin, sa mga pinsan namin, sa mga kaibigan po nila. Pasalamat po kami sa mga lahat po, sa mga kahit mga nasa tempo na nasusunod po sila din sa mga tumulong po sa kanya. Sinyan ko lang po na sinabi po, okay po, parang ayaw ko pong matiwala na nandiyan siya. Kasi, parang nung nakaraan lang, idalaga ka siya ngayon. Pakingit siya, ganyan. Ang sakit po sa akin. Parang, yan po. Na kita sila good evening po. Good evening po sa inyong lahat. Gusto ko lang po magpasalamat po sa inyo sa mga nagpunta po na kinamay. Salamat po sa pagmamahal niyo po kay Daddy. Gusto ko lang po magpasalamat po sa mga tumulong po kay Daddy. Sa mga kapatid niya po na nandito kasama niya po. Kay Tita Stella. Salamat po tita sa sacrifice niyo po kay Daddy. Hindi niyo po siya pinabayaan din na talagang pinagrin niyo po tita yung pagmamahal niyo po sa kanya. Kay Tita Leonie po, salamat po talagang nag-effort pa po kayo na pumunta, mag-uwi po dito sa Pinas. Para lang po kay Daddy.
kay Tita Apple naman po na sobrang laking tulong po ni Tita Apple din kay Daddy dahil isa po si Tita Apple sa nangungulit po kay Tita Apple. Ay, nangungulit po si Daddy kay Tita Apple po palagi na sa mga bagay-bagay po na kung ano po kailangan ni Daddy. Ayun po, maraming salamat po. And sa mga pinsan po namin na tumulong din po kay Daddy na nagsakripisyo din po sa oras po na nitong huli po na na-hospital po si Daddy na wala po kami. Pasensya na po kayo sa mga kay Tita Stella po, sa mga pinsan po namin. And ayun po, kay Daddy, masasabi ko lang kay Daddy na salamat kasi salamat sa lahat, Daddy, sa mga good and bad memories na abang nandito ka sa lupa. And Daddy, hindi ka na mahihirapan pa. Ayun po, Daddy, mahal kita, sorry. Sorry sa mga pag-uuna ko. Yun lang po. Maraming salamat po sa inyo lahat. Sorry po. Mahaba naman yan. Yan lang. Sige na. Yan. Unang-una po sa lahat, thank you po sa mga taong naglaan ng oras at pagmamahal po kay Daddy. Hindi ko po ma-explain kung gano'ng kabigat bilang anak. Harap ito. Kung gano'ng kasakit na mawalan ng tatay. Kasi bunso ako, nag-iisang babae. Pero ang aga ko nawalan ng Daddy, noong una ayaw ko maniwala. Kasi simula pa nung buhay siya, nagbibiling siya sa akin, ayaw ko siyang pakinggan. Pag binibili na niya ako ng mga pag-ibig, pag nawala ako, ganito, ganyan. Ayaw ko makinig sa kanya. Kasi hindi ko ma-imagine na makita siyang ganyan. Pero, ayun nangyari na. And kay Daddy, syempre, alam mo na kung ano yung mga bagay na tayo lang yung nakakaalam. Yung mga banding na meron tayo. Kasi po, simula po nung lumipat po ako ng school, siya po yung naghatid sundo sa akin. Sabi ko, di, huwag mo na ako ihatid sundo. Ayaw niyang pumayag. Kasi sabi niya, twice a week lang naman na kaya-kaya naman ni Daddy. Ngayon, hindi ko na alam. Paano ako papasok sa school ng mga tagatid sundo? Pag makikita ko yung school ko, saan mo ako hinahatid? Hindi ko na alam kung paano papasok ko. Tinatanong niya pa ako nun, pag nawala ba ako, iiyak ka ba? Hindi ko siya sinasagot. Pero nagtatago ako sa kwarto. Iniiyak ko yun kasi hindi ko talaga kaya. Di, mahal na mahal kita, Di. Pasensya hindi ko hanggang huling hininga mo, hindi mo kami kasama. Alam ni Lord, lahat. Mahal na mahal kita, Di. Hello. Ayun po. Yan, sinashare ko lang po na wala po nung maliliit kami. Tanong ko kung palagi kasama niya. Wala po nung unang trabaho ko. Pares po kami po dahil ang tricycle. Para po kami trauma niya sa Toda. Nak, kumain ka na ba? Yung pagiging maalala natin dito parang makikita. Yung makikita niya parang alam niyang pagod gala, ay na kumain. Mamimiss ko yun na pati nung mga panong napapaliwara ko siya yung sumusundo sa akin. Lahat-lahat na yung parang pabaliwala na ako. Na andun yun makakatingin ba ako sa kanya na
kumbaga tawagin joke bag, na kumbaga sasapokin na, kasi, yun, banda muli, medyo nagkaedad na ako, alam mo na kung bakit, kasi, para sa amin, para sa akin yung ginagawa niya, yun, yung andun yung magagalit ka sa kanya kasi binanong ka, pero hindi, kasi itinatama ka lang niya na ganoon. Yan, ngayon po, nagkaroon na po kami ng kanya-kanya na hindi naman po totally kanya-kanya na andyan pa rin po kami para sa isa't isa na magkakalayuman po kami. Ito pong huli, si Daddy, ginamit po ako ni Lord na kasi galing po siya sa ospital na saan yun dito sa Yaka. Diba galing po siya sa Yaka. Ngayon, si Daddy, nung pagkalabas niya po doon, nagulat pa si Daddy kasi sa amin siya ide-diretso na nakasakay siya sa ambulansya. Ngayon, sabi ko sa dito, kasi kinausap ko yung mga tita ko, kaya sila Tita Stella, sila Tita Apple, na doon na nga po sa amin. Support na lang po kung sa pagkain, sa gamot, sa mga pangakailangan po niya. Kaya maraming salamat po sa mga tita ko, mga pinsan ko, sa lahat-lahat po. Abang nasabi po siya, siguro ginamit po ako ni Lloyd na parang binigyan po kami ng time para po makapag-banding na sa loob ng ganitong buwan, sa loob ng ganitong araw. Parang sa akin, nasulit ko, pero parang may kulang. Na alam ko sa sarili ko na may kulang. Ngayon, habang ito kami ni Daddy, naalaga ako siya kahit nagtrabaho ko. Lahat ginagawa ko yung best ko. Si Tita, alam ni Tita Stella na di ba tita yung nagkatrabaho, sabi ko, tita, bagsak na ako. Tapos yung sabi ko, kahit alam naman ako nakatrabaho kaya, tawag nga sa akin abusado kasi puro paalam ako na yung talaga ginagawa yung, sabi ko, magre-rest day ako kasi para kay Daddy. Pagka sabi ko, di muna ako muna makakapasok kasi may binabantayan ako, kailangan na yung ganito. Na gano'n. Ayun, siyempre parang talagang sa akin po talaga nasulit yung pagsasama po namin ni Daddy na gano'n. Na, yun, ipapasalamat po ako kasi, yun nga, pagka habang nandun po sa amin, inalaga ko po siya kahit gabi, nagtatampo pa nga po yan kapag galing ako trabaho, walang pasalubong, na yung maghanap po siya ng ano na mo, yung pala lambing niya na pala yun, na yung tuwing gabi lagi siya naghahanap, na bisa kakalis ko lang, na tatawag siya sa akin, kala mo, ayaw niya magpaiwan, na alam mo yun, sa akin naman, di naman parang babalik ako, sabi ko, di pa, parang papakalmahin ko din siya na, di, sige, saglit lang. Pupunta lang ako, mamaya bibili din ako pagkain, babalik ako. Kasi gusto yung mamaya. Yun, gano'n. Yun, pagka wala naman po ako, yan, sa totoo po, sa Stanley, Starpoint, yan si Stacy, na pagka wala ko, binibilinan ko yan sila, na pagka wala ko kayo dito. Pero pagka umuwi kasi pare-pares po sila may ginagawa, pare-pares po may trabaho. Ngayon pagka free time po, na yung mapuntahan po nila sila sa amin, na habang andun niya po si Daddy sa amin, na yan, sige, binibilin ako sila, ganito yung gamot niya, ganito yung ano, yan, pinupunta po nila. Ganun po yung mangyari sa sitwasyon namin, na ganun yung pala, parang sa last point na pala niya yun, na yun yung ginamit ako ni Lloyd na way para magkakaroon kami ng sama-sama, banding, sana, na di naman nangyari na yung apat kami talaga totally na magkakasama na doon na para sa kanya, para magbantay sa kanya. Pero at least kahit pa paano, lahat naman kami nakapag-usap, nakapag-alaga kahit pa paano. Ayun, tapos bandang uli, pumunta po siya nag-decide po siya na umuwi ng kay Bumbo. Na umuwi po siya, nag-decide po siya na umuwi ng kay Bumbo kasi
gusto niya umuwi ng kay Pumbo kasi maingay daw, kesyo mainit daw. Yung pala, ayun, nangyari na hospital na tinanggal yung manas niya. Hindi naging okay po siya nun ulit. Naging okay po siya ulit. Hindi, ayun nga po, wala na naman din po magbabantay sa amin. Parang, ang lungkot lang kasi, nawala si dati yung wala kami sa tabi niya na nung nagkasakit siya nung bandang huli talaga na gano'n. Ngayon, nagpumunta kami ng ospital hanggang madaling araw, hanggang umaga, hindi na rin ako pumasok kung pagkatapos doon. Ayan si Daddy, alam naman ni Daddy yan, na alam niya na sa sarili niya kung ano yung ibig ko sabihin. Tapos pumunta kami pumunta kami dito di ba pumunta tayo dito sa ospital? Ngayon, pagdating po dito sa ospital, bumalik na lang po kami ng time po. Ngayon, ako naman po, umuwi na rin. After po nun, si Daddy po, ayan, nagpapasalamat po ako sa mga bantay niya, sa mga bata, kahit bata po yan na mga tumulong po sa kanya habang wala kami, siya po yung kasama na sa mga po kami yun. Ayan, si Jeg, si Rico, si Kaisa, si Kinay, si Brian. Ayan, nagpapasalamat po ako dyan na mga bata po yan. Ngayon, hospital po ulit si Daddy na ako naman po, wala po ako nun, nasa Bicol po ako nun. Yan sila, mga busy din. Nasa Bicol po ako nun, si Daddy nasa hospital. Pero ang inisip ko na lang po kasi nun, habang nasa hospital si Daddy, nung bandang huli, parang in a good way na lang na siguro kaya hindi niya kami kasama kasi siguro lalo kung ako kasama nun, baka di ko dito nagawa mag-prayer na yung gano'n. Baka di ko na naintindihan dito eh. Nalas niya na yan yung kung ano yung tinuturo niya, kung ano kung ano ibig sabihin niya. Ayun. Siguro kung ako kasama nun, baka hindi kami nakapag-pray na parang nawala siya ng gano'n lang. Na ako po, parang kina-congrats po si Daddy na sabi ng nagaya po ni Pastor na congrats kasi nasa dulo ka na ng buhay mo, nagawa mo yung parang ang bait talaga ni Lord na mula nung napunta sa akin na binigyan kami pagkakataon para mag-banding pagdating ng huli nakapag-ingi ng tawad, parang sinurrender niya ni sarili niya sa lahat na gano'n. Ngayon, kinokongras ko si Daddy na hindi dahil sa nawala siya, kinokongras ko siya kasi na kapiling niya na si Lord na gano'n niya baga kung ako siguro kasama nun, baka hindi kami nakapag-pray, hindi kami pagka nawala siya ng gano'n lang. Yun, ngayon, alam ko po na si Daddy, kung nasa ngayon, yan, si Daddy kasama niya na po si Lord na hindi na po siya nahihirapan. Hindi na po siya nahihirapan, wala na. Yan. Ngayon, kami pong magkakapatid na naiwan po niya. Yun, masasabi ko na lang po siguro, yan, wala na si Daddy, magpaalan tayo. Ano ba mangyari sa buhay natin? Ano bang mag-ibatatag tayo sa buhay natin. Alam niyo yung ibig sabihin, bilang nakakanda sa inyo. Ayo, bahalan tayo, sa ulit. Ito natin yung best friend natin sa buong buhay natin. Alam niyo, sarili niyo kung gano'n nagkabahan si Daddy, di ba? Sabi ko sa inyo, may
magkakataon pa tayo. Siyempre, alam mo nun, wala namang perfectong pamilya sa lahat, sa totoo lang. Ngayon, tayo, siyempre sa atin, hindi naman din natin alam na mawawala na si Daddy. Yung kasi nasanay na tayo na pagpupunta ng ospital, tatanggalin lang yung manas, pagbalik, okay na. Wala naman din tayo hindi sa pumunta kailan. Dapat talaga na wala tayo, gano'n. Yun, magmahalan tayong lahat ngayon na wala tayong masahan, kundi talaga sa sarili natin, kaya natin, yes, stay safe. Mahal na mahal nila, ibinibili lagi sa kanila nung nasa kanila nila po, kaya si Stacia, pagka meron ka, bunan mo, aral, tulad din sila Stanley, Stanpoint, ang dami niyang binilin sa akin ang dami siya binilin sa totoo lang, na tungkol sa kanila, na akala ko naman parang paniwala lang sa akin, na hindi ko naman din alam na, hindi ko alam na hanggang gano'n na lang pala talaga, na yung mga bili niya, akala ko parang di totoo, parang pinapalakas ko na nga lang loob niya na hindi mo sabihin niya, tatalaga ba? Pinapalakas ko loob na hindi, laban lang. Pagka gumaling ka, saan mo gusto pumasyal? Sabi niya sa ilog. Kasi madalas kami sa ilog meron. Yung mga patong kaya pa niya. Siguro, namimiss niya yung banding na gano'n. Kakain kami, sabay-sabay. Ito, yung birthday niya, siya, wala kami. Sabi ko, bago siya mag-birthday, pumunta ako sa kanila, sa kanya, may pasalubong ako sa kanya, hindi naman dinakain yung pasalubong ko kasi bawal niya pala sa kanya. Ang nakakain nila, puting siya. Ngayon si Daddy po, habang nasa basta hanggang dito na lang po siguro. Yun lang po, maraming salamat po sa mga nagpunta, sa lahat-lahat. Sa mga tumulong po kay Daddy na pinilit po ipaglaban si Daddy nung nabubuhay pa siya, na sa mga nag-provide ng mga pangangailangan niya, lahat, Tita Apple, Tita Johnny, sa mga magkakapatid, sa mga pinsa ko na hindi man sila nakapag-provide ng ang ginawa nila, tulong, yung pag-aalaga, yung pagiging concern kahit kaya sa mga pinsa kong mga nag-aabit kay Daddy kung papunta sa ospital. Maraming salamat po sa lahat. Yun lang pong gusto kong sabihin, maraming salamat din po kay Lord na siguro ganun po na parang may hangganan po talaga lahat, na may hangganan pala talaga lahat. Maraming salamat po. Yun lang po. Thank you po. Thank you din po kay Lord na nandyan. Maraming salamat po. Yun lang po. Thank you po. Amen. Napakasarap alalahanin yung lahat ng mga bagay na ginawa ng tatay natin sa atin, memories, lahat ng mga nakalakihan natin sa kanya, masarap alalahanin lahat ng yun. Sure ako na the moment na hindi na natin siya makita in flesh, mas magto-throwback lahat ng memories. So hanggang naaalala niyo pa yung memories na yan, i-keep niyo lang sa inyong mga puso. Para sa huling pagkakataon, tinatawagan ko si Mami Estela para mag-share din ng kanyang memories sa kanyang kapatid. Magandang gabi po sa lahat.
Tunay nga po napakabuti ng Lord dahil sa, kaya po hindi po dahil sa tayo naririto na, kasi may mga bagay na minsan na hindi natin akalain na minsan darating sa buhay po natin. Pero alam ko po, una po ako'y nagpapasalamat sa Lord at tunay nga po na kaya po sa mga batang ito, sa mga anak ni Hil, hindi lamang po nitong huling sandali yung masasabi ko na nabantayan, natulungan nila ang daddy nila. Dahil alam ko, ever since, may sakit pa si Mami, may sakit na rin siya, labas-pasok sa ospital. Pero nung siya'y nandoon din sa bahay, alam ko na ang bawat anak niya ay nagkaroon ng pagkakataon, individual na siya'y nabantayan. Alam ko din na minsan si Stanley doon, kung anong taon man yun, kung anong buwan man yun, si Stanford, hindi ko alam kung sino yun na balian pa, yun, si Serge, yan, lagi sinasabi at nadidinig ko kitihil na alam ko na mahal niya si Stacy. Lagi niyang pinagmamalaki to kahit kanino, na ang anak ko ganito sa school, na ganito siya, ganyan. Hindi ko man to personal nakaharap siya, pero kahit na ako'y nasa likod noon, nadidinig ko yung mga bagay na yun. Kung gaano nagiging ka-proud si Hil sa kanyang anak. At sa bawat isa sa kanila naman masasabi ko, tunay nga na alam ko na mahirap, pero lagi ninyong tatandaan, hindi dito lang ako at ang makikita nito. Kaya nga, unang-unang alam ninyo at kilala ninyo kung ano ang ako sa inyo, at alam ko din kung ano ang magiging turing ninyo sa akin after nito. Nagiging, kumaga sa ano, hindi dyan yung mga advice ko sa inyo, hindi dyan yung binibigyan ko kayo ng wisdom, hindi dyan ina-explain ko sa inyo to. Dahil alam ko darating ang araw, hindi mapanghahawakan ninyo ang payo ng mga tita ninyo, matutulog tayong makinig at sumunod, hindi kayo papabayaan ng ating Panginoon. Kaya praise God po dahil sa tunay na ako yan. Nagpapasalamat sa Lord. Alam mo, sa isang pamilya, talagang masasabi natin na walang perfecto. Magkakapatid, minsan talagang hando doon yung mga misunderstanding, hindi dyan yung talagang minsan mga simple na bagay, pero nagiging problems. Pero ang dahil, kapag ang Panginoon na siyang kumilos, hando doon yung katugunan ng Panginoon. Sabi nga sa hope, faith, and love, alin ang nangingibabaw dyan? Ang love. Lagi natin tatandaan niya na anumang sitwasyon na meron tayo sa buhay natin, kapag yung love ang pinangibabaw natin, kaya nga walang magagawa ang kaaway sa anumang mga pagsubok na ginagawa nila na makahahadlang sa buhay mo ng bawat isa sa atin. At ako po, sabi ko nga, maalala ko kay Hil, talaga nga po na, una nagpapasalamat po ako sa mga kapatid ko, na ay alam ko from the start na may sakit siya. Kahit na ito nasasabi ko na minsan torture sa akin, that every time na lalabas siya ng ospital, laging ako yung nag-iisip, sana makukuha, paano dati mailalabas. Hindi ko lang minsan si Stanford, hindi tayo makalabas ng ospital dahil hindi kulang tayo. Pero napakabuti ng Lord, dahil ang Lord lang ang gumagawa ng mga provisions niya. Talagang minsan, Lord, kung magkasanong ko ano yung nais na kung isa yung mga provision na yun na hindi ko nang kayang gawin. Pero ang tanging Lord lang ang tumutulong. Napakaraming pong pagsubok na dumating sa buhay ko. Yung mga sakit niya, labas-pasok sa ospital, hando doon lagi yung kung magkasanig, gusto natin siyang gumaling. Gusto natin siyang makita na maayos siya. At yun sa mga kapatid ko talaga na minsan, sabi nga, hindi siya pinabayaan eh. Hindi siya pinabayaan. Noong una po, may ito yung maisishare ko ng po. May nakuha kami tagabantay sa kanya. Noong time na nasa late birthday niya, May 31. Sabi ko nga po, habang kami sakay ng ambulansya papuntang ospital, sabi ko, sa ambulansya kami nag-birthday.
sa ospital kami nag-birthday. Yun, nakarating na doon, may mga sitwasyon man nangyari, pero kama natin, hindi natin kagustuhan yun. Kumbaga sa ano ay dahil sa mga sitwasyon ng pangyayari. So, praise God, dahil nga sa puwan, nadala natin siya doon. Gagawin pa rin natin at magagawa pa rin kung anong, kasi yung mga dapat gawin para sa kanya, para alam natin na gusto pa natin siyang makita, makasama. So, pagdating doon, nung time na yon ng alas 3 hanggang alas 9 ng umaga, nagkaroon kami ng pagkakataon na extend na mamasahe, alas 12 ng gabi, makarating ng ospital, pinapupunta kami. Dumating ako, yung bantay niya, hando doon sa baba, kumakain, kasama yung asawa kasi nagpaalam lang siya na tangay bigla din, dahil kinuha siya. Alas 3 hanggang alas 9 ng umaga, hando doon yung wala kaming ginawa kundi hawak kamay. Papupuntahin ako sa kanan, pag okay siya, gagano siya, maupo ako. Pag naramdaman naman niya, gusto niya ulit akong hawakan, ituturo niya yung kaliwa niya. Alas 3 hanggang alas 9, wala akong ginawa, kundi kaliwat kanan, mahawakan ko lang ang kamay niya. Dahil yun yung gusto niya, magkaroon ng kahawak sa kamay. Mga 9, hando doon na yung time na para bang senyas niya, tanggalin ko na daw yung hose, tanggalin ko na ganyan, sumisenyas ng ganyan. Sabi ko, pasensya ka na, hindi ko maintindihan yun. Yung ganun daw, tapos gaganyan. Naisip ko, tanggalin ko na yung hose dahil hindi na niya kaya, dahil kung kasaheto na siya. Sabi ko, hindi ako ang tatanggal yan. Tunuturo ko yung machine, may pulse ka pa, may pulse ka pa. Hindi ko tatanggalin yan. Tapos, yung time na gano'n, tapos tumuturo siya ng ako, tinuturo niya, tapos gagano'n siya. Ako, taas, hindi ko talagang mag-get kung ibig niyang sabihin. Sa dami-dami ng words na sinabi ko, nung sinabi ko yung pray, tumangon siya. Sabi ko, no, magpipray tayo. Sige, magpipray kita. So, nagpray kami, then sabi ko sa kanya, mag-pray ka, humingi ka ng tawad sa Lord, kausapin mo ang Lord, sabihin mo sa kanya kung anong mga nais mong sabihin sa kanya. Binigyan ko siya ng time ng oras na yun. Hindi man siya makapagsalita. O, nasa isip, sa puso't isip niya, nakakausap niya ang ating Panginoon. Kaya sa mga pagkakataong gano'n, napakabuti ng Lord. At gano'n din po, mga kapatid ko, pag uuwi kami, at ay sabihin ko kay Kuya, love ko siya. At ay sabihin ko kay Hil, na pagaling siya, at gusto kayo magkita pa kami. Tunay na ang kabutihan ng Panginoon, ng Lord ay yung alam niyo po yung nasabi, na ganyan na umiyak siya. Sabi ko hanggang sa hanggang doon na lang, lagi sinasabi ko, sige, hindi ako aalis, hindi kita iiwan. Magkalma ka, ayaw mo bang magkasama pa tayo? Ang nais ko noon ay i-relax mo yung sarili mo, huwag kang parang huwag siyang mabalisa na gano'n at hindi kita iiwan. Alam niyo po, sa tagal ng kagaganon namin, sabi ko, para bang hanggat nakatayo ako, napakiramdam niya ay aalis ako. Ang ginawa ko po nung oras na yon ay umupo ako para maramdaman niya na hindi ko siya iiwan. Alam niyo po, nung pag-upo kong gano'ng pagtingin ko sa kanya, natulog na siya. Para bang nagkaroon ng katahimikan sa kanya. Nakita ko talaga na kumbaga sa ani, na pakiramdam na, nagkaroon na siya ng peace. Kaya nung time na yon na natutulog na siyang ganyan, hindi pa rin ako umalis. Ito pa yung naalala ko lang sa kanya dahil salamat sa Lord sa pagkakataon na ibinigay na yun ng Lord sa amin at para rin sa kanya. At nung pinaupo na hindi agad ako tumayo dahil sa baka maramdaman niya na kapag ako'y umalis o ganyan ay bigla ko niya akong maramdaman na ako'y aalis na baka isipin niya iiwan ko siya. Pero hindi, natutulog pa rin siya talaga. Hanggang sa sinundo ko na yung magbabantay, ang bilin ko pa sa kanya, kapag nagising at naghanap ng kamay, iabot mo ang kamay mo. Dahil yun yung hinahanap niya nung oras na yun. Then, lumabas na ako, uwi na kami ni Steph. Pagdating ng hapon, sabi ni Yoni, ate, bumalik ka ng ospital. Kahit na nasa labas lang kayo at hindi kayo makapasok, doon lang kayo sa labas.
So, nung time na yun, bago kami pumunta, nag-message ako sa nagbabantay. Sabi ko, kumusta ang kuya mo? Ang sagot niya, Nay, simula nang umalis kayo hanggang ngayon, natutulog. So, hindi na ako pumunta kasi alam ko tahimik siya. Tapos nung time na yon na, ano po yun, siguro mga 7, 8, gabi na talaga, umalis ako doon mga 12. So, at peace siya nung time na yon. Pero alam ko na kahit na siya nakatahimik na gano'n, doon pa kasi yung host niya na nagbibigay pa rin sa kanya, kaya may pulse pa rin siya, kaya hindi pa rin siya talaga totally gano'n, pero may nag-help pa sa kanya. And then, nung mga 9, nag-message, isi-CPR pa daw ba, igagano, in case na magkaroon ulit ng, kumbaga sa ano yung reaction sa kanya, kung kumino siya or ganyan. Pero, kumbaga sa ano, parang nagdire-diretso na yun, hanggang sa sinabi na lang na, pumunta na daw kami doon sa ospital. So ako, sa totoo lang po, marami nakakaalam sa akin na hindi ako sanay sumakay ng motor. Takot po ako sa motor. Talagang hindi ako sumasakay. Minsan kahit sa church, pag akyat ko, isasabay ako. Hindi po, maglalakad na lang ako. Pero nung oras na yun, sabi ko nga, natuto ako sumakay ng motor dahil nag-joyride din mula kay Pumbo hanggang Malolos. Sabi ko, Lord, tunay nga napakabutang minsan may mga fear or takot ako na na-overcome ko dahil sa sitwasyon. So pagdating namin doon, kaya pala na pinapupunta na kami, is bago siya dalhin doon sa ano, is nakita ko kung siya talaga doon. So, para sa akin po, tunay nga po na binigyan kami ng pagkakataon yung time na yon. Dahil kung naalala po, sinabi ko kung na yung bantay na hando doon sa labas, na iniakyat ako dun sa taas, itinuro siya sa akin. Pag pinasot sa akin yung damit ng bantay, para kasi isa lang talaga ang bantay sa loob. Alam niyo po, si Steph, sabi ko, bakit anong oras na wala kayong nagbabantay? Ay yung alas 3 na yon, habang naghahawa kami, pero hinihintay ko pa rin yung nagbabantay. Alas 6, nag-message ako na saan ka. Sabi kong gano'n kasi, kung in case na dumating siya, kami ang uuwi. Ang sagot po sa akin ng nagbabantay, Nay, pasensya na, ngayon lang ako nagising. Kasi umuulan pa, di ako nakakaalis. Alam niyo po kung saan napunta yung nagbabantay? Umuwi dito sa kay Pumbo. Nakaalis ng hindi ko alam. Hindi siya nagpaalam. Pero ang point ko nung oras na yon, yung oras na umuwi siya at oras na bumalik siya, ginamit po yun ng ating Panginoon para siya makausap ko, para siya maipag-pray, para siya makahingi ng tawad, para siya ay maramdaman niya na siya nawala nang hindi siya nag-iisa. Kaya ang Lord po ay talagang handoon yung kaparaanan niya na minsan hindi natin kayang ipaliwanag. Sabi ko nga po, pero nyo nakauwi yung nagbabantay. Kung iyon ay handoon lang na sabi ko, hindi ba ka nalingyan na sa gilid-gilid yun na natutulog? Pero hindi, wala na pala siya doon sa lugar na yun. Pero kung siya'y handoon, alam ko't naniniwala po ako, tiyak na kami nakauwi at hindi ko rin makakasama siya sa ganong oras. Kaya lagi po natin tatandaan na walang imposible sa ating Panginoon. Minsan may mga ganyan tayong sitwasyon, pero ang Lord ang siyang gumagawa ng way. Kaya alam ko malungkot sa bawat bata. Pero hindi ko inaalis sa sarili ko na mabaliwala ang lahat ng panahon na may sakit ang dati nila. Alam ko, nakikita ko din ng mga panahon na yung kung paano yung individual na ilalalagaan ang dati ninyo. Alam ko na ang bawat isa sa inyo, ng mga panahon na yun, hindi man itong huling panahon na to, pero sa puso't isipan ninyo na mga anak, alam ko na ibigay din ninyo yung best ninyo para sa Kanya. Sabi nga po natin, malungkot man, masakit man, pero lagi po natin tatandaan, yung panahon na to na naging halimbawa, yung sitwasyon na to, na ang bawat isa sa atin magkakaroon ng pamilya, pero lagi natin tatandaan, kahit anong buti o sama ng isang magulang, hindi man po sa mga nga po, kahit man ako hindi ako perfecto, kahit anong buti ko o sama ko, lagi po tatandaan ng mga anak na magulang pa rin po ako. At walang magulang na hindi nagmahal sa kanyang anak. Walang magulang na nagnais ng hindi maganda sa kanyang anak. Ang kailangan nga lang po ng panahon na kailangan tayo ng mga ating mga magulang, ibigay na natin yung mga pagkakataon na iparamdam natin sa kanila na mahal
mahal natin sila. Dahil kapag dumating na yung panahon, gustuhin na natin itong maramdaman nila at maipakita sa kanila. Kapag huli na po ang lahat, hindi na natin ito magagawa. Kaya sa mga anak, alam ko na minsan nasasaktan kayo sa mga sinasabi ko, pero lagi natin tandaan, hindi iyon galing sa akin, kundi iyan ay magiging panghahawakan ninyo kung paano kayo magiging matatag sa buhay ninyo. Dahil sabi nga ninyo, darating araw, individual ninyo tatahakin ang buhay ninyo nang wala ang inyong magulang. Pero lagi ninyong tatandaan, hindi dyan ang Lord. Hindi dyan ang Lord na lagi ninyong nakakausap, lagi ninyong nahihinga ng tulong, ang provisions lahat ng gagaling sa ating Panginoon. Kaya ako, ito lang masasabi ko sa inyo, kilala ninyo ako, mahal ko kayo. Sabi ko nga, humbleness. Mas mainam magkaroon kayo ng humble. Dahil sa pagkabila ng pagiging humble, higit pa yung mga blessing na matatanggap ninyo kapag yung humbleness ang pinairal ninyo sa inyong puso. Alam niyo, nakausap kita, si Serge, alam mo din kung paano kita masabihan, pangaralan, si Stanley, baunin ninyo lagi yung mga pangaral na nakatatanda sa inyo. Ito, nahabaan man tayo ng pagsasalita ko, pero lagi natin tatandaan, kahit gano'n ang sitwasyon natin, mahal kayo lalo ng mga tita ninyo. Sabi ko nga sa kanya, nung time na sinasabi ko sa kanya na mahal ka ng mga kapatid mo, simula ka ako umpisa hanggang ngayon sa oras na ito, hindi ka pinabayaan din ng mga kapatid mo. Dahil yung provision ng Lord na sila ang ginamit. Tunay nga, nahandudoon yung kalooban ng Panginoon na simula noon hanggang sa huli. Ika nga po na pagtagumpayan ko ano man yung mga financial na problem ngayon, pero ipinigay lahat ng Lord yun. Ika nga po, kaya nga kayo mga bata, ika nga ang mga tita ninyo, ang mga tito ninyo, isama ninyo sa inyong mga prayers. Dahil ika nga, hindi lang dito natatapos ang buhay ng bawat isa. Kaya po sa lahat po ng dumating, lalo na po sa church po, sa mga kapamilya po natin sa church, sa gabi-gabi po naririto, maraming salamat po sa ika nga po yung pagsuporta po sa pamilya namin, sa lahat po, sa youth, sa kila brother, at kay pastor po, sa lahat po. Tunay nga po, napakabuti po ng Panginoon. At dahil po dyan, kaya po, sabi nga po, papasalamat po ako sa Lord. Dahil sa talaga nga, masakit man lang sa ganitong paraan tayo kung kikita at nagkasama-sama. Pero, kaya po, yung pagkakataon na, kung kasi napahinga na rin siya, alam natin kung gaano siya nag-struggle sa sakit niya. Ako minsan, pag nakikita ko siya kagad nalidinig, katabi lang ako, halos wala akong magawa, kundi mag-pray lang para sa kanya talaga. Kapag once na nalidig ko na siya, nag-aano na siya sa kabilang dingding. Talagang doon na lang yung prayer ko sa kanya, dahil yun lang yung tanging maibigay ko sa kanya. Kaya sa lahat po, muli po maraming salamat po. Ito nga po sa gabi ito, bukas po ay last day na lang din natin na makakasama namin si Himpo. Kung meron pa po bang magsasalita? Sa sister po, si Brian. Sa huling, may huli po palang magsasalita, kasi galing kami sa youth camp, so, pagka Sabado or Friday ata, chinachat ko siya, sabi ko, ate, meeting tayo kasi may youth fellowship tayo, ganyan. Ang ginagawa niya, sinisendan niya ako ng video. Haggard na haggard talaga yung mukha niya. Pagod na pagod yung itsura niya. Niya, ate, pagod na pagod ako, gutom na gutom ako, wala pa akong tulog, wala pa akong kain. Awang-awa ako sa kanya. Nilaloko ko pa siya, sabi ko, ate, baka kaya nakilala mo si Adrian. Kasi baka training yan sa'yo para magpuyat ka. So, gusto ko tawagin si Ate Steph sa mga oras na to. Kasi, siguro, hindi kayo aware bilang magkakapatid, dun sa few days and few hours,
Ate Steph was there and she was sending me videos. Talagang pagod yung itsura niya. Stress na stress siya. Hindi niya na alam gagawin niya. Wala siyang kapalitan. Sabi ko, ate, kaya mo yan. Naglolokohan pa kami sa chat. Kaya mo yan. Ikaw ba ba? So, I wanna call Ate Steph. Just a little bit na gusto mong i-share dun sa last days and last hours na kasama mo si Tito Hill. Ayan, good evening po sa lahat. Pamangkin po ako ni Tito Hill. So before siya po mawala, kapri po nila Kuya Bry, Kuya James, Jacob, dinalaw po namin siya sa bahay, di ba po siya nakakonfide. And then, kwentuhan, kinamusta namin siya. Ang hindi ko makakalimutan is, despite na nasa kalagitnaan siya ng kalagayan niya, ng hirap, ng sakit na meron siya, pinipili niyang i-share yung word ni Lord. Sabi niya sa amin, naglolokohan nga kami nila Kuya James, nila Kuya Bry, na huwag niyong, sabi ni Tito Hill, huwag niyong hahayaan na dumating si Lord na nasa gitna kayo ng kasalanan. So, for me, yung reminder na yun para sa amin na despite na nakikita namin siyang nahihirapan, na hindi siya pwedeng wala siyang oxygen, ganun yung sinasabi niya sa amin. So, for us, sobrang grateful namin na patuloy niyang sinishare yung word ni Lord. And sabi niya pa nga nun, ipag-pray niya naman ako. So, sa amin, kami lang. So, parang ako lang talaga yung may chance na mag-pray that time. Kasi ang kasama ko sila Kuya James, sila Jacob. So, that time, nag-pray kami. And pinagpapasalamat ko kay Lord na yung buhay niya, na ginagamit niya para i-share yung salita ni Lord. And nitong mga huling time na ako yung nandun, na-witness ko yung hirap ng may sakit. And sabi yan, message ko si Ate Kim, na Ate Kim, ganito, ganyan. As in, wala akong tulog. May time na nakita ko ni Kuya Bray umiiyak, na dapat uuwi na siya. Wala siyang dalang sasakyan. Ang ginawa niya, alas 3 ng madaling araw, magkakasama sila, umuwi sila, kumuha siya ng sasakyan, bumalik siya agad ng mga 4 a.m. para, kumbaga sa akin din, makita kung may kasama ako. Kasi, kumbaga, sobrang grateful ko na nabigyan ako ng chance na maalagaan si Tito. And, gusto ko rin po magpasalamat sa mga tao na nag-help sa amin, sa mga churchmates, sa mga family na nanalangin para sa amin. So, alam ko po ngayon na masaya si Tito Hill na nagkaroon siya ng peace sa buhay niya. And, although mahirap yung time na magsasacrifice ka sa isang tao, but, eka nga, naalala ko yung lagi sinasabi na ni Kuya James, lagi mong piliin yung family mo na huwag mo silang ipagpalit sa ibang tao. Even, basta choose your own family. And masaya ako na nagawa ko yun sa part ko na nag-sacrifice ako para kay Tito. And also sa mga pinsan ko, hindi naman doon nag-e-end. So kayo, mahal na mahal namin kayo. Iniisip din namin kayo kung anong way yung kaya namin itulong sa inyo. So, ayun, gusto ko lang din kayo ulit pasalamatan at nakita namin yung sacrifices nyo for Tito Hill. At na-appreciate namin yan sobra. And yun lang po. Thank you. Amen. I think last na si Ate Steph na mag-share. Ito na yung huling gabi na makakasama natin in flesh, si Tito Hill. Huling gabi, kasi bukas, tuluyan na tayong mamamaalam, lalong-lalo na yung mga anak ni Tito Hill. Tuluyan na kayong mamamaalam sa kanya, hindi nyo na siya makikita in flesh. So ngayong gabi,
Ibuhos nyo na yung nararamdaman nyo. Kung kailangan nyong mag-sorry, kung kailangan nyong mag-thank you, do it. The Lord has been giving you the freedom since day one para gawin yun sa inyong Ama. So, announcement lamang po, tomorrow, June 8, alas 2 ng hapon, dito po sa Immaculate Conception Memorial Chapel, ang last service natin para kay Tito Hill. So, nawa magkita-kita tayo ulit tomorrow. Magsama-sama ulit tayo para sa huling pagkakataon. And then, 3:30 ng hapon, lahat tayo ay pupunta sa Shiloh Cemetery at doon po natin huli nang makikita si Tito Hill. Pero, kahit huli na yon, alam ko, in my heart, kahit hindi ko personally kilala si Tito Hill, naririnig ko lang siya palagi kay Stephanie, kay Mami Stella. Pero I know, kayo po, lahat kayo, mahal na mahal niyo siya. At alam ko, mahal niya kayo, lalo na kayong mga anak ni Tito Hill. Mahal na mahal kayo ng tatay ninyo. At kung gaano kayong mahal ng tatay ninyo, mas higit na mahal kayo ng ating Panginoon. So, inaanyayahan ko po ang lahat, tayong lahat ay tumayo para sa pagtatapos ng ating gawain. Tinatawagan ko po si Nanay Ging para po i-close ang ating service sa gabing ito. Panginoon, kami po'y napapasalamat o Diyos sa gabing ito, Lord God. Maraming salamat po sa pagmamahal niyo kay Brother Hill. Salamat, Panginoon, sa oras na ito na siya ang daan upang ang karamihan, Panginoon, ang bawat isa na rito, Panginoon, ay makakilala sa inyo na kayo ang Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat lugar. Salamat, Ama, sa buhay ng kanyang buong pamilya, Lord God, sa kanyang mga anak, Lord God, sa mga panahon, Panginoon, na nadadalamhati sila, Lord God, naway palitan mo ito, Panginoon, ng kasiyahan, Lord God, na nagmumula sa inyo, O Diyos. I-comfort niyo sila, Lord God, na sa panahon, Panginoon, na maalala nila, Lord God, ang kanilang Ama, Lord God. At nawa, sa buhay ni Brother Hill, hanggang sa kanyang mga anak, maging sa kanyang kaapu-apuhan, Lord God, at sa kanyang buong pamilya, Lord God, ang dalangin namin, O Diyos, sila rin, Panginoon, ay makakilala sa inyo na kayo ang Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat. Reminders, Lord God, sa bawat isa sa amin, Panginoon, na ang buhay, Panginoon, ang buhay na ibinigay niyo sa amin, Panginoon, ay nakatalaga na kung saan hanggang doon kami, Panginoon, ikaw lamang po ang nakakaalam. Ngunit, Father God, hanggang kami ay nabubuhay sa mundong ito na ipinagkaloob niyo sa amin, nawa, O Diyos, magamit namin, Panginoon, ang aming buhay sa ikaluluhati niyo, O Diyos. Nawa, Lord, lagi mo kayong paalalahanan, Lord God, na mas lalo ka namin kikilalanin, Lord God. Mas nanaisin namin, Lord God, na ikaw lagi ang aming kasama, Lord God. Laging naming alalahanin na ang buhay namin ay mahalaga sa iyong paningin, Lord God. Aming Diyos, hanggang sa huling hantungan, Lord God, ng iyong mahal na anak sa buhay ni Brother ni Lord God, nawa hanggang sa kanyang paglisan sa mundong ito, ang kapayapaan, Lord God, pagkaloob mo, Lord God, sa buong pamilya, Lord God. Salamat, Ama, sa buhay ng buong pamilya
buhay po ng buong pamilya ni Brother Lord God. Salamat o Diyos sa bawat narito, Lord God, na nag-iisa, nakidalamhati, Lord God. Aming Diyos, patuloy nga sa inaming pinagkatiwala ang aming buhay, Lord God. Patuloy nga, Panginoon, ingatan niyo po ang bawat isa, Lord God, nawa kung gaano mo kami hatid ng maayos at ligtas, gayon mo kami uwi ng maayos at ligtas sa aming pagsamantalang tahanan, O God. Aming Diyos, patuloy na ang pagmamalasakit mo, O Diyos, ang pagmamahal nyo, at ang kapayapaan, Lord God, ay mapasa amin ang bawat isa, Lord God. Aming Diyos, pinupuri namin kayo at pinapasalamatan. Ito po ang aming samot panalangin na may katagumpayan. Sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Muli, isang magandang gabi po sa ating lahat. At nawa magkita-kita po tayo muli bukas, alas 2 ng hapon, dito po sa Immaculate. Maraming salamat po. Ingat po tayong lahat sa mga umuwi pa po sa kanilang mga tahanan. Mag-ingat po tayo.